So what's up nga sa inyo mga kaalpa, no? For today's video vlog nga pala ay mayroon tayong ilalagay na bagong pyesa dito sa Honda TMX 155 na Malaysian build natin. So kung mapapansin niyo, ito yung stock niya dati. So dati kasi naka TRC AI Tech na rear shock yan mga kaalpa, yung 340mm. Kaso nag parts out tayo. So sabi kasi ng judge sa atin, magpalit daw tayo ng may baso. So, bale nag-order pa tayo sa Malaysia. So, ngayon lang to dumating. Ayan, kakadating lang din. So, nasa 8K po itong mga kalpa, no? Ayan, bale shock po ito ng Wave 125 tsaka Wave 110. So, kakabit natin siya dito ngayon sa Honda TMX 155 natin mga kalpa. So, bale pro po yung kategory nito. So, kung mapapanood nyo yung vlog ni Team Lapus Vlog, yung reels niya, so ang daming nag-comment doon. So namangha yung mga ibang mga fans niya, no? So trending po ito sa Facebook reels niya. So ngayon nag-ipon tayo, bumili agad tayo sa Malaysia, no? So sa Malaysia ko lang to nabili, dito kasi sa Pinas wala akong mahanap. So mahirap maghanap ng rear shock ng RCB, lalo na yung may baso. So yung kadalasang mabibili ninyo, wala siyang baso. So bali 335mm pala ito. At bago tayo magsimula mga kaalpa, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag niyo sana nakakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. So ito mga kaalpa, talagang balot na balot yung parcel natin, no? Ayan. So may nakalagay pang fragile. So kailangan daw natin mag-take ng video. So yan mga kaalpa, hindi ko napapakita yung likod para yung information natin ay naka-private. So mag-unboxing na tayo mga kaalpa. So dito mga kalpa, ang kinlik ko kasi noon kulay puti. So ewan ko, baka ibang kulay yung pinadala sa atin kasi nakalagay dito kulay black, oh. So di ko lang alam kung bakit, no. Pero talagang gusto ko dito kulay itim. Kasi kapag puti siya, pangit tignan. Parang matatakpan na yung kulay, no. So no choice kasi tayo kaya kulay puti. Pero maganda kung kulay black yung pinadala sa atin. So ito mahirap pong maghanap ng BE series na pang Wave 125 or Wave 100. So ito buksan na natin mga kalpa. Yun, oh, grabe ang gwapo. Ay shit, ang ganda, oh. Solid. Solid mga kalpa, oh. RCB premium engineered parts. So check natin kung may damage. Solid, ang gwapo. Kaso ito hindi po siya fully adjustable. So ito kasi yung mga pang Wave tsaka TMX, ganito po yung pinaka saksakan yung bolts nya. Sa mga NMAX, mga click, pag ganyan po siya mga kaalpa. Solid, bagay na bagay ito sa kwan natin, no. Ang gwapo. Dahil nga dito natin siya ilagay. Ayun na, meron pang kwan, no, arm sleeve na previous. And check natin. Solid, ang gwapo. Tignan nyo naman mga kalpa, oh. Racing Boy. Ito yung old logo ng Racing Boy mga kaalpa.
Ayan, lagay lang natin siya dyan. Tapos ito, meron po siyang kasamang tools para pagtatanggalin natin yung bushing dito. Ayan, meron siyang kasamang tools. Tapos ito yung extra spring, yung malambot. So ito matigas kasi itong nandito, so pwede natin siyang palitan. Bali 2 piraso na itong mga kalpa. Grabe, ang gwapo, solid, talagang didin tayo sa show mga kalpa. And then ito naman yung instruction nya, yung warranty. Ayan, tapos meron pang suspension card, no? Ayan, so lagay lang natin siya dyan. Tapos meron pa siyang extra sticker, oh. Ayan, oh. Ay, nalaglag. Ayan, oh. So pwede natin tong ilagay dun sa may tangke natin. Grabe, ang gwapo. Ito pa yung manual guide nya, instruction, no? Ayan. May user manual pa, no, sa kwan, pag separate ng piston tsaka reservoir, tsaka dun sa may hose and tank nya. Bali meron pa tong hose sa loob, no? So ibig sabihin legit na may laman to sa loob. Yung iba kasi palamuti lang yung baso. So ito legit na may kwan siya, yung gas yata dito or liquid yung laman niyan, no? Ayan. So ito yung guide niya mga kalpa. So ito naman yung silica gel, nag-absorb ng body odor dito, yung mabahong amoy. Ayan. So ito wala naman ng kasamang iba. Ay, meron pa. Ano to? Ay, wala na ata. Ano to? Bushing. Ito may kasama pa siyang bushing, oh. Check na natin. Dahil lang. Ayun, oh. May kasama pa siyang bushing, oh. 2. Para pagka hindi pwede dito, ililipat natin siya. Solid. Sirain na natin to para makuha natin yung bushing. Ayan, okay na. So ayan mga kalpa, ito yung RCB rear shock natin, no? Grabe, ang gwapo. Pipicturean ko muna to bago natin ikabit. So yan yung makikita ninyo kapag kabibili kayo, no? So ito, meron mga Allen bolt dito. So pasadaan ko lang, paikot natin para makita ninyo, no? Yan, ang gwapo. So ito, cover nya to dito, no? Saan to? Sa baba ba to? O sa taas? O kailangan tanggalin? Baka dito siguro yan, no? Hindi na inalis ni. No, may mga langis-langis lang siya, oh. So normal lang siguro to, yung mga langis-langis siya dyan. Ayan. So dito nga mga kalpa, ikakabit na natin siya, no? Ayan. So di ko lang alam kung tatama tong baso nya dun sa may carrier. Kaya pala yung iba nagtatanggal ng carrier. So tignan nga natin. Parang tatama kasi siya, eh. Parang baba rin, no? Kasi dati 340, ngayon 335. Parang tatama, no? O malayo. Parang tatama yung carrier, no? O tanggalin kaya muna natin yung carrier, no? So dito mga kalpa, hindi natin pwedeng ikabit yung shock natin kung may carrier. Tumatama siya. Hindi siya pwede. Sayang. So kailangan natin magtanggal ng carrier mga kalpa. So bukas bibilian muna natin ng bushing. Papalitan natin to para makabit na natin siya. Ayan. So parang nag-evaporate yung langis niya, no? So yan nga mga kalpa, second day, no? Tatanggalin muna natin itong carrier natin para sigurado kung tatama siya or hindi. So dito nga mga kalpa, second day, pero gabi natin ginagawa, no?
So ito yung bushing ng TMX 155. So bale papalitan natin lahat yan, baba taas, para sigurado. Ayan, so ito yung itsura niya mga kalpa. So ito sa Shopee nasa 10 piso lang ata yung isa nito. Sa labas 35 ang isa. So depende sa shop na pagbibilhan ninyo mga kalpa. Shock na binili natin. So ito yung gamit nating tools. Makita na peke lang to, local lang. So okay lang yan, pang kalag-kalag lang din natin. Kung gusto ninyong bumili, iwan ko yung link dyan sa baba mga kalpa, no. Ayan, medyo malakas din to. O diba, hindi naman natin kailangan ng original na impact tools eh. Ayan, okay na. So dito nga mga kalpa, tatanggalin na natin yung bushing dito, papalitan natin. So ito yung ipapalit natin. So dito mga kalpa, tuturo ko sa inyo yung technique, no. So ito, kuha lang kayo ng 22mm na socket. Tapos ayan, ipang takip niya yung basahan. Ipang kakalso nyo kasi dito yan. Ayan. So kailangan tapat na tapat yan. Tsaka kuha kayo ng sasakto dito sa may butas. Ayan, ganyan lang mga kalpa. So ito size 13. Tsaka natin siya pupukpukin. Tingnan mo kung may gas-gas. Wala. Kapalan na lang natin yung tela dito para hindi magasgasan yung shock. Okay. Yan mga kalpa, natanggal na yung bushing nya. So ganun lang kadali. Bakit naman? Baka sabihin nila may gas-gas. Walang gas-gas yan ha. Kapalan nyo lang yung tela na ipangkakwa nyo rito. Pangkakalso ninyo. So dito mga kalpa, yung baba kailangan din natin palitan. So tignan niyo, maluwag. Oh. So ito kasi saktuan lang siya, oh. 'Di ba? Sakto lang siya. So ayan, natatanggalin din natin itong sa ilalim para sigurado ba kung muna to. Ayan, topin nyo lang yung basahan para hindi siya magasgasan. Okay lang na mabutas yung basahan mga kalpa. Ayan, ito ulit, pangkalso mo. Oops. Ayan, sige, diretso mo. Ayan, nakasentro na yan mga kalpa. Pupukin na natin. So dito nga mga kalpa, ilalagay na natin itong bushing, no. Ayan. Kabit na natin siya.
So dito nga mga kaalpa, nakabit na natin yung rear shock natin dito sa taas. So hindi ko na na-video, hindi ko pala na-play. So ipapangat natin to para hindi siya sasayad dito, no. Ayan. So ikakabit naman natin sa baba. Okay, baba mo nga ang konti. Okay, baba. Okay, baba. Ilang yun. Tas. Yung bushing. Yun. Okay, bitaw mo. Okay, ganyan lang. Ganyan lang. Alalayan mo lang siya. Saktong ipit lang mga kalpa. Okay na siya. Ayan o. Konti na lang yung allowance niya rito. Hindi natin alam kung may lalagay pa natin yung carrier dito. Pero nakita nyo naman, no? Ang gwapo. Grabe. Solid ang forma. No? Kaangas ng datingan niya mga kalpa, oh. So dito nga mga kalpa, no? Nakabit na natin. So ngayon lang ulit naging free time natin, no. So pakita ko lang yung detalye dito. So ito na yung RCB na rear shock natin na may gas tank. So legit po yan na RCB. So in order pa natin to sa Malaysia mga kaalpa. Ayan. Solid, ang gwapo. Simple lang yung datingan nyo. So ipapa-grinder ko na lang siguro to. Tapos papasagad kong papaputol yung dito para ma-adjust pa natin siya para malinis po, no, para maganda yung pagkakalagay natin dito mga kaalpa. So ayan, napakagwapo na. Wala pa kasing center dun eh. Kabilang side, sa left side, pakita lang natin. So binabala ko rin kasing palitan ng GR5 bolts to eh, na titanium. So ito na siya mga kalpa, pakita natin yung side. So na sound check naman na natin siya. So bale meron pa tayong shopping dumating. So magpapalit din pala tayo sa next video natin. Yung RCB na dual tank, yung S1 Forge. So abangan ninyo. So bumili tayo nito pero papalitan din natin agad, no. Gusto kasi madiin. Ayan, abangan ninyo yung vlog natin.